Tumanda ng dalaga si Doña Conchita dahil naging abala ito sa kanyang mga negosyo. Isa pa'y ayaw na ulit niyang masaktan pagdating sa pag-ibig. Pinagtaksilan kasi siya noon ng kanyang mapapangasawa. Naging malalim ang iniwang sugat nito sa puso niya, kung kaya't kahit ilang dekada na ang nakakalipas ay hindi pa rin iyon naghihilo. Kung bagay nagkaroon na siya ng trauma pagdating sa pag-ibig, kaya't mas pinili na lamang niyang magpakaabala sa kanyang mga negosyo. Halos wala na rin siyang panahon para sa kanyang sarili. Kahit hindi niya na alam kung saan pa ba niya gagamitin ang napakarami niyang pera, ay patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Marami rin siyang sasakyan at mga ari-arian sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Tumutulong rin siya sa mga bahay ampunan upang kahit papaano ay may napupuntahan naman ang mga pera niya. Madalas rin siyang pinupuntahan ng mga pamangkin at mga kapatid niya. Ngunit batid niyang pera lamang naman ang gusto ng mga ito sa kanya. Kahit nga isa sa mga pamangkin niya ay wala man lamang gustong samahan siya sa bahay. At kapag nakuha na ng mga ito ang hinihinging pera sa kanya, ay nagsisialisa na ang mga ito at muli siyang maaalala kapag kailangan na ulit siya. Pero ganoon pa man, ay hinayaan niya na lamang, basta't nakikita niyang masaya ang mga ito. Sa kabila ng kasaganaan ng buhay at tinatamasang tagumpay, ay nakakubli naman doon ang lungkot ng kanyang pagkatao. Paglabas niya ng hotel na pagmamay-ari niya, ay natanaw niya ang isang batang pulubi na may kinakalkal sa basurahan. Nakita niyang may iniangat itong pagkain mula roon at kaagad itong kinain. Ang ganda ng ngiti ng batang lalaki. Kahit pa nga sa basurahan lang naman ito nakuha ang pagkain yon. May kung ano ang kumurot sa puso ni Doña Conchita habang nakatanaw pa rin sa batang pulubi. Kahit pulubi yon at nagtsatsaga sa pagkain mula sa basurahan, ay nagagawa pa rin itong umiti ng totoo. Hindi gaya niya na nasa kanya na ang lahat pero hindi pa rin niya magawang maging masaya. Ma'am Conchita, hindi pa rin po ba tayo alis? Nabalik lamang siya sa ulirat nang tanungin siya ng kanyang driver. Isinenyas na lamang niya ang kanyang kamay at lumakad palapit sa batang pulubi. Sumunod rin naman sa kanya si Brandon. Nang makalapit na si Conchita sa bata, ay kaagad niyang binuksan ang wallet niya at kumuha roon ng 1,000 at iniabot sa bata. Para po ba sa akin to? Ang laki naman po ng perang ito. Sige na, iho. Tanggapin mo na to. Ibili mo ng pagkain nyo ng pamilya mo. Bigas at ulam. Pero yumuko lamang ang bata. Kaya't napaisip siya kung may nasabi ba siyang masama rito. Iho? May nasabi ba akong masama? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Kulang ba to? Dadagdagan ko na lang. Hindi po. Wala po kayong nasabing masama. Napakabait nyo nga po eh. Sakay tumuling nag-angat ng tingin sa kanya. Ganun pala, iho. Pero bakit bigla ka na lamang nalungkot nung sinabi ko sa'yong ibili mo ito ng bigas at ulam? Kesa sa basurahan ka kumukuha ng pagkain. Baka kasi sumakit ang tiyan mo. Sanay na po ang sikmura ko sa mga madudumi at mga tira-tirang pagkain. Kaya hindi mo po kailangang mag-alala sa akin. Ayos lang po ako. Kaya po ako napayuko kasi naalala ko na naman po ang nanay ko. Wala na po siya at ilang buwan na rin po akong nagpapalaboy-laboy dito sa kalsada. Mas lalo siyang nahabag sa natuklasan niya mula sa batang pulubi. Hindi niya alam na mas matindi pa pala ang pinagdaraan ng hirap nito pero nagagawa pa ring ingiti ang mga labi. Pasensya ka na, iyo ha. Hindi ko alam na ganun pala. Pero, pwede kitang tulungan na magkaroon ng matitirhan. May alam akong bahay ampunan. Doon aalagaan ka nila. Marami kang makikilalang mga gaya mong bata. May maayos na pagkain at tulugan. Ano, gusto mo ba? Hindi na po, ma'am. Ayos lang po ako rito sa kalsada. Malaya po ako. Kahit tinanggihan nito ang alok niyang tulong, ay may kung anong humahatak pa rin sa kanya upang tulungan ito. Parang hindi niya kayang iwan na lamang ito gayong alam na niya ang sitwasyon nito. Paano kung ampunin na lamang kita?
Sa bahay na kita papatirahin. Huwag kang mag-alala. Wala akong asawa at anak. Mga kasambahay lamang ang kasama ko sa bahay ko. Papaaralin din kita. Sumilay muli ang napakatamis ng ngiti sa mga labi ng bata matapos niyang sabihin ang bagay na yon. Tumango-tango ito at hindi na iwasang mapaluha. Sige po, gustong gusto ko po yan. Gusto ko po kasing makapag-aral. Pero hindi namin kaya ni nanay. Nakatira lang din po kasi kami dati sa ilalim ng tulay. Maraming salamat po talaga ha. Alam ko po na ikaw po ang ibinigay ng Diyos upang tulungan ako. Ipinapangako ko naman po sa iyo na magiging mabuti po ako at hindi ko po papasakitin ang ulo niyo para hindi ka po magsisi na kinupkup niyo po ako. Kaagad namang nangilid ang mga luwas sa mga mata ni Conchita nang marinig iyon mula sa bata. Kaya kahit marumi ito, ay hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ito. Pero agad namang kumawala ang bata mula sa pagkakayakap niya sapagkat nahihiya ito at sinabing mabaho at marumi siya. Hindi na rin sila nagtagal pa sa gilid ng kalsada dahil inaya na niya ang bata na sumakay sa sasakyan at doon na rin sila nagpakilala sa isa't isa. Hindi naman makapaniwala si Miguel na mayroong mayaman na handa siyang tulungan at hanguin mula sa kahirapan. Dumaan na rin si Conchita sa mall upang bilan niya ng mga damit at iba pang mga gamit itong si Miguel. Ilang peraso lamang ang binili niya dahil sa susunod ay isasama na niya sa loob ang bata. Tuwang-tuwa naman si Miguel dahil meron na siyang mga bagong damit, short at kung ano-ano pa. Kasya ba sa itong tsinelas, Miguel? Sukatin mo tapos itapon na natin tong luma mong tsinelas. Kaagad namang isinukat ni Miguel ang mamahaling tsinelas. Kasyang-kasya nga lang iyon sa kanya. Kaya naman napakasaya niya. Salamat po. Maraming salamat po talaga ma'am sa bagong gamit. Ngayon lang po ako nakapagsuot ng ganito kagandang tsinelas. Pero pwede po bang wag ko na lamang po itapong tong luma akong tsinelas? Kahit po butas na po ito, ay ayoko pong itapon. Kasi po binili po sa akin ito ng nanay ko nung nabubuhay pa siya. Mahalaga po ito sa akin. I'm sorry Miguel. Hindi ko alam na meron palang sentimental value sa yung tsinelas na yan. Sige, ipapalinis na lang natin yan mamaya ha. Tumango naman si Miguel at umalis na sila sa parking lot ng mall. Manghang-manga siya sa nakita niya. Lalo na nang makapasok na sila sa isang subdivision. Mga nagagandahan at naglalaki ang mga bahay ang nakikita niya. Halos hindi nga maalis ang ngiti sa mga labi niya habang nakatanaw siya sa bintana ng sasakyan. Hanggang sa marating na nga nila ang bahay nila Doña Conchita. Kaagad siyang ipinaasikaso sa mga kasambahay nito. Pinalikuan at pinihisan. Dahil doon ay lumitaw ang kagwapuhan niya. Meron ring bakanting kwarto roon at yon ang magiging kwarto niya. Nalinis naman na iyon kung kaya't maaari niya na itong pagpahingahan. Labis ang pasasalamat niya kay Doña Conchita dahil sa tulong at pagmamalasakit nito sa kanya. Bilang pagtanaw ng utang na loob, ay maaga siyang gumising at nagtungo sa hardin. Nilinis niya ang mga iyon at tinanggalan ng mga tuyong dahon. Inalagaan niya rin ng dilig ang mga ito. Hinahayaan lang naman siya ni Doña Conchita sa kanyang ginagawa, pero nakangiti ito tuwing pinagmamasdan siya. Pinapatawag mo raw po ako, ma'am? Ayan ka na naman eh. Isang linggo ka na rito tapos ma'am pa rin ang tawag mo sa akin. Hindi ba't ang sabi ko sa iyo ay mama na lamang ang itawag mo sa akin? Naiilang po kasi ako, ma'am. Pero sige po, mula ngayon po ay sasanayin ko na po ang sarili ko na tawagin po kitang mama. Ayan, very good. Siya nga pala, kaya kita pinatawag para ibigay itong cellphone na regalo ko para sa iyo. Para naman may paglibangan ka bukod sa pagpapaganda mo ng hardin natin. At sa susunod na pasukan ay e-enroll na kita. Napayakap naman si Miguel kay Doña Conchita dahil sa tuwang nararamdaman ito. Maraming salamat po, Mama. Napakabait mo po talaga sa akin. Kahit hindi mo po ako tunay na anak. Kahit na pinulit mo lang naman po ako sa lansangan. Huwag mo nang sasabihin na pinulit lang kita sa lansangan, ha? Dahil para sa akin, anak kita. Iba na ang buhay mo ngayon. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo at kailangan mo.
Manatili ka lamang sa tabi ni Mama ha. Minsan lang ako kung magtiwala. Once na nasira ang tiwalang yon, hindi na yun may babalik pa. Kaya mo bang mangako sa akin na hindi mo ako iiwan? Oo naman po. Hindi po kita iiwan, Mama. Kahit po kasing edit ko na po si Kuya Brandon o si Manong Ben, dito pa rin po ako sa tabi mo. Mainam po ng tita Conchita mo. Mukhang ang ampon pa na yun ang magmamana ng mga properties niya at mga pera niya. Sabi ni Hillary. Kapatid ito ni Conchita. Anong gagawin ko, Ma? Alangan naman na sabihin ko na huwag niyang pamanahan yun kung sakali man na pumanaw na siya. Dahil tayo lang naman ang dapat magmana ng mga ari-arian niya, ganun ba? Hayaan na natin siya. Desisyon niya yun eh. Hindi mo naman kailangang sabihin yon. Ang kailangan mong gawin ay magpakabait ka sa tita mo. Sabihin mo na doon ka natitira para magkasama kayo. Huwag kang pumayag na doon lang sa ampon na yun mapupunta ang lahat ng pera niya. Ikaw ang pamangkin. Ikaw ang katugo. Kaya ikaw ang dapat na magbana ng lahat. Naiintindihan mo ba ako ha, Kobe? Well, tama ka naman dyan, Ma. Don't worry. Tayo-tayo lang din ang makikinabang ng mga ari-arian at pera ni tita. Mag-iisip ako ng plano. That's my boy. Kinabukasan, ay nagtungo si Kobe sa bahay ng tita Conchita niya at may dala-dala itong mga maleta. Labis naman ang pagtataka ni Conchita kung bakit may bitbit itong maleta at umiiyak. O Kobe, anong nangyari? Bakit ka may maleta? Nag-less ka ba sa inyo? Dito na lamang ako, tita. Dito na lang ako sa bahay mo. Lagi kaming nagtatalo ni Mama eh. Kontra kasi siya sa kinuha kong kurso. Ayaw niya namang maging doktor ako. Gusto niyang maging abogado ako. Wala akong kalayaan sa gusto kong gawin sa buhay ko, tita. Kaya pakiusap po. Dito na lamang po ako. Pero kung hindi po pwede, uupa na lamang po ako ng apartment. Mas mabuting mag-usap kayo ng mama mo. Pag-usapan niyo to. Hindi solusyon ng paglalayas, Kobe. Ayaw na pong makipag-usap sa akin ni Mama eh. Saka alam naman po niya na dito ako pupunta. Pero kung ayaw mo po sa akin, tita, okay lang naman po. Matitiis pa kita? Siyempre hindi, no? Welcome na welcome ka dito sa bahay ko. Alam niyo naman na parang bahay niyo na rin tong bahay ko. Kung gusto mo talagang maging doktor, ituloy mo. Kasi yun yung pangarap mo eh. Malaki ka na at ikaw na talaga ang dapat na nagdidesisyon para sa sarili mo. Salamat po, tita. Buti ka pa. Naiintindihan mo ko. Hindi kaya ni Mama. Ang gusto niya lang palagi ang nasusunod. Pagpasensyahan mo na lamang ang mama mo ha. Baka gusto lang niyang maging kagaya ka ng papa mo. Maraming naipanalong kaso yun nung nabubuhay pa siya. Nagtagumpay nga si Kobe sa plano niya na mapaniwala si Doña Conchita na siya ay naglayas. Kahit ang totoo ay dahilan lamang niya yon upang doon tumira. At may sakatuparan ang plano nilang mag-ina na ang kininang mga kayamanan nito. Si Conchita na nga ang nagpaaral sa kanya sa med school at lahat ng kailangan niya ay ito na rin ang nagbibigay. Mayaman rin naman ang mga ito, ngunit unti-unting lumulubog sapagkat nalululong sa sugal si Hillary. At naisanla na rin ito ang kanilang mga sasakyan, maging ang titulo ng lupa. Bakit ba, Ma? Bigla-bigla kang tumatawag eh. Alam mo naman na ang buong akala ni tita ay hindi pa rin tayo nagkakausap. Ano, believe ka na po ba sa akin? Ang galing kong magdrama, hindi ba? Hanggang ngayon kasi napapaniwala ko pa rin si tita na may issue nga tayong dalawa. Pwede na ba akong maging artista niyan? Anak, baka binigyan ka ng tita mo ng pera ha? Pahingi naman ako. Natatalo na kasi ako sa sugal eh. Dinadaya ata ako nitong mga kumari ko. Padalan mo nga ako ng pera, anak. Sad dito, mula sa kabilang linya. Napakamot naman sa batok si Kobe dahil sa sinabi ng kanyang ina. Pigilan mo na kasi ang pagsusugal, Ma. Wala lang natitira sa mga naipundar niyo ni Papa dahil dyan. Dahil sa pesting sugal na yan. Huwag mo nga akong papangaralan dyan, Kobe. Ako pa rin ang nanay mo at anak lang kita. Gawan mo to ng paraan. Natatalo na ako, oh. Oo na, sige na. Susubukan kong mauto si tita. Pagkatapos nga nilang mag-usap, ay nagtungo siya sa kwarto ni Conchita. Kumatok pa siya roon ngunit wala roon ang kanyang tiyahin. Pagbukas niya ng pinto, ay bumungad sa kanya ang wallet ni Conchita na nasa ibabaw ng kama nito. Lumingalingan muna siya sa paligid
upang masiguro kung wala talagang tao. Bahagya pa niyang isinara ang pinto at kinuha ang wallet na nasa kama. Napakarami talagang pera ni tita. Hindi naman siguro niya mahalata kung kukuha ako ng 10,000 rito. Wika niya sa sarili at kumuha nga siya ng 10,000 at kaagad na itong ibinulsa at mabilis na umalis palabas. Ang gawain ngayon ni Kobe ay napapadalas. Lagi niya nang ninanakawan si Doña Conchita upang mabili ang lahat ng gusto niya at para may pagyabang rin sa kasintahan at mga kaibigan. Ngunit ang hindi alam ni Kobe na napapansin ni Doña Conchita na lagi na lamang siyang nawawala ng pera. Ngunit mas pinili na lamang niyang manahimik at hintayin na siya mismo ang makahuli kung sino nga ba ang nagnanakaw ng pera niya. Sapagkat alam naman niyang itatanggi lamang ng magnanakaw ang ginagawa nito. Isang araw, nagtanong si Brandon sa kanyang amo. Pero bakit hindi ka na lamang po maglagay ng CCTV sa kwarto niyo, ma'am? Bakit kailangan niyo pa pong magpanggap na bulag para lamang malaman kung sino ang nagnanakaw ng pera niyo? Mas gusto kong makita ng mga mata ko kung sino talaga ang kumukuha ng pera ko at ng iba pang mga alahas ko. Mas gusto kong makitang hawak-hawak pa niya. Kaya sana, sakyan mo na lamang ang gagawin kong pagpapanggap. Sige po, ma'am. Mas okay nga po yan. Pero sa tingin mo po ba, sino ba talaga ang kumukuha ng pera niyo? May hinala na ako kung sino, pero ayoko munang pangalanan. Gusto ko siyang mahuli mismo sa mga mata ko na ninanakaw ang pera ko. Tumango nga si Brandon at itinuloy na ni Doña Conchita ang pagpapanggap. Sinabi niya sa lahat ng kasama niya sa bahay na wala na siyang nakikita at sinabi ng doktor na hindi na siya makakakita pa kahit kailan. Ito raw ay dahil sa komplikasyon ng sakit niyang diabetes. Dahil doon, ay nag-alala ng labis si Miguel sa kanya. Ngunit ikinatuwa naman na yun ni Kobe. Unang pinainan ng pera ni Doña Conchita ang kusinera nila. Pero hindi nito ginalaw ang pera. Bagkus ay ibinigay ito sa kanya. Maging ang dalawa pa niyang mga kasambahay ay hindi rin kinuha ang pera na ipinain niya. Ang sumunod nga niyang pinainan ng pera ay walang iba kung hindi si Miguel. Pero gaya ng mga nauna, ay binalik rin ito ang pera. Kaya naman nakakasiguro na siya na wala sa mga ito ang nagnanakaw ng pera niya at mga lahas. Hanggang sa isang araw, ay naabutan niya mismo si Kobe na kinakalkal ang kanyang bag. Nagkunwari naman siyang bulag, nagkunwari naman siyang hindi niya ito nakikita, at naupo siya sa kanyang kama. Napahinto naman sa pagkalkal ng bag niya si Kobe. Ngunit napansin niyang may nakabulsa ng pera sa bulsa nito. Nagpapanggap rin siyang hindi niya ito naririnig. At nahiga pa siya sa kama, hanggang sa tuluyan nang kuhanin ni Kobe ang wallet niya. Brandon, isara mo ang pinto. Sigaw niya, kung kahit mabilis ngang isinara ni Brandon ang pinto, at ikinagulat iyon ang labis ni Kobe. Sabi ko na nga ba't ikaw ang magnanakaw ng pera ko, Kobe? Kulang pa ba? Kulang pa ba ang binibigay ko sa'yo? Kulang pa ba na ako ang nagpapaaral sa'yo? Para lokohin at pagnakawan mo lang ng paulit-ulit? Akala mo siguro tanga ko, no? Para hindi ko malaman ang lahat ng ginagawa mo. Alam ko na rin na hindi talaga kayo nag-away ng mama mo. Narinig ko kayong magkausap sa cellphone. Nangihingi siya sa'yo ng pera. Isang hingi mo lang sa akin, ibinibigay ko naman sa'yo dahil mahal kita bilang pamangkin ko. Pero ito pa pala ang isusukli mo sa akin. Makakaalis ka na sa bahay ko, Kobe. Hindi ko kailangan ng manluloko at magnanakaw. Tita, sorry po. Let me explain. Nagawa ko lang naman po yun dahil sa udyok ni Mama. Sorry talaga, tita. Inaamin ko na may pagkakamali rin talaga ako. Sana po ibigyan niyo po ako ng chance na magbago at patunayan ang sarili ko sa'yo. No. Alam na alam niyong ayoko ng sinungaling. Ayoko ng niloloko ko. Dahil may trauma ako sa mga manloloko. Kaya hindi na kita pwedeng pagkatiwalaan ulit. Please, leave. Sa'yo na ang pera ko. At umalis ka na lang. Wala na ngang nagawa pa si Kobe. Dahil nakapagdesisyon na talaga siya na paalisin ito. Hindi niya lubos akalain na kung sino pa ang kanyang kadugo ay ito pa ang manloloko at magnanakaw sa kanya. Buti pa nga ang hindi niya kadugo ay totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. At yun nga ay walang iba kung hindi si Miguel at ang iba pa niyang mga kasama sa bahay. Napagtanto nga niya
Ni hindi porket kadugo o kamag-anak mo ay may malasakit na sa'yo kaagad at hindi ka nalolokohin. Dahil kung minsan, kung sino pa ang kamag-anak mo ay siya pang gagawa ng masama sa'yo. Ang iba niyang kapatid at mga pamangkin ay nakakatapak pa rin sa bahay niya, bukod kina Kobe at Hillary, na talagang sukdulan ang galit niya sa mga ito. Ganoon kasi siya. Ibinibigay niya ng buong buo ang tiwala niya. Pero sa oras na lukoyin siya ng taong pinagkakatiwalaan niya, ay hindi niya na ito pinapatawad pa at itinuturing niya na talagang kaaway. At dahil legal na ang pag-ampon niya kay Miguel, at siya na ang kinikilala nitong magulang, ay nagdesisyon na siyang dito na ipamana ang kalahati ng kanyang kayamanan at ang iba naman ay sa 3 niyang mga pamangkin. Hindi man nagkaroon ng anak si Conchita, naranasan naman niyang magkaroon ng anak sa pamamagitan nitong si Miguel. Napakabuti nito sa kanya. Sinusuklian nito ang lahat ng pagmamalasakit niya para rito. Hindi na sayang ang pagpapaaral at pag-aalaga niya rito, sapagkat nakapagtapos ito ng pag-aaral sa kursong Business Management. Ito na ngayon ang namamahala ng lahat ng kanyang negosyo. Ipinangako ni Miguel sa kanyang sarili na hinding-hindi niya pababayaan at iiwan ang kanyang itinuring na ina. Mamahalin niya ito hanggang sa pagtanda, sapagkat utang na loob niya rito kung saan man siya naroon ngayon. Bilang pasasalamat na rin ni Miguel, tumutulong siya sa mga bahay ampunan at nang mamahagi ng mga biyayang natanggap niya sa kanyang buhay ngayon. Sa kwentong ito, ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, ay ang matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa atin. Kamag-anak man natin ito o hindi natin kadugo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi niyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.